Okay, umpisa na ako ng bus tour. Okay, red bus tour. Dito tayo sa ano. Hello. One of the big mall here. This is Central World. Jesus loves you. Okay, Jesus. Okay, nakasakay na tayo sa red bus tour. Okay. Yan. Yung nakita ko, the best tour pa rin yung boat tour. Ang pinaka the best dito sa Bangkok. Kung magtutour ka dito, yung boat is very good. So, nasa city po tayo. Sa city ng Bangkok. Okay, so remember, God loves you. God loved us. He died on the cross of Calvary so that we can be redeemed from our sins. Okay, so thank you, Jesus, for all the things you have done. Lord, thank you, Lord, for your sacrifice on Calvary. For those who put their faith on you, Father God, those who confess sincerely in their hearts and believe us as our Lord and Savior, the Bible says, we always thank you, Jesus. Hallelujah. Praise Jesus. Alright, glory to God. Ito yung port station sa malaking mall po dito. Sikat na malls. Ito yung mall. Pangalan ng Bangkok tour. Okay. Sam Paragon. Malaking mall po ito. Sam Paragon. Okay, hallelujah. Jesus Christ is the Lord. Okay. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, for opportunity to be here and enjoy my day. Not by might nor by power, but by the Spirit of God. Yan po, laki ng mall. Meron pong isa sa malaking aquarium po dyan. Babayad lang kayo. Isa daw sa malaking aquarium na ginawa para sa entertainment ng mga tourist. Yan, ang laki po. Gandun. Parang Mall of Asia to. Laki siya. Busy rin po rito, maraming tao. Okay. Ayan. Kung kayo po ay magti-train, mas maganda, mas mura. Next time, pupunta kayo kahit na hindi mo nakunan itong red bus tour. Pero yung boat ride tour maganda. Ang pinaka the best. Tapos mag-trolley na lang kayo. Mas makakamura. Okay, so very busy, ano? Malaki po yung mall. Connected pa po yan. Katabi nga pa yung Central City Mall. So ito yung pinaka-city
yung mga malalaking mall. Kita nyo po yan. Malalaking mall, oh. Malalaking establishment. Nandito. MBK Center. Yan po yung ano, yung trolley station. Mas mainam kung magto-trolley na lang kayo. Kasi magbabayad kayo ng almost 800 baht. So $25 mga ano po yan. Mahigit 1,200. Tapos ang pinaka-the best yung boat river ride. Yan po ang maganda. So anyway, experience this. Glory to Jesus. So enjoy my day. This will be the last ride. So ang Red Buster hanggang 4 PM lang. So ito na yung pinaka huling ride I believe. Tapos pupunta tayo doon sa Skywalk Tower, yung pinakamataas na building dito. Mamaya puntahan natin. Meron na akong ticket doon. So kasi makapunta man lang tayo doon. Magandang experience na po yun. Okay. Praise Jesus. God is the only way in God's kingdom. Jesus Christ. No one come to the Father but through our Lord Jesus Christ. John 3:16. Amen. So, praise Jesus. Isa pala itong Bangkok sa world busiest city rin po pala ito. Bangkok. Isa sa mga binibisita ng mga tao na mga tourist. Kasi marami tourist attraction dito sa Thailand. Isa itong pinaka main city nila, Bangkok. So maganda rin pong pasyalan. Saka mura lang. Mura pa sa Pilipinas dito. Okay, so sa ngayon ito lang muna yung mapapakita ko, no? Alright, balik tayo sa vlogging. Okay. So yan. We still in downtown Bangkok. So pupunta ka dyan sa mga skina na yan. Marami kang kita dyan na mga kung ano pa ng mga binibenta. So maraming paninda dito sa Bangkok. Mura lang, hindi naman kamahalan.
sign niya. Sign ng Chinatown yan. Gawa ng tao, mga pursgad yan. Mga bato, hindi nakakarinig, walang buhay. Hindi kumakain. They are lifeless. Okay, mga bato. Gawa ng tao ay hindi tunay na Diyos yun. Okay? Kasi sabi ng Biblia, ang tunay na Diyos, siya ay Espiritu. Dapat siya isambahin sa Espiritu at katotohanan. So, they are lifeless. Kahit na anong gawin mo, okay lang. Kasi di naman sila magagalit sa iyo. Yung bato, di ba? Bakit? Kasi wala naman silang buhay, di ba? So, yun. So, maganda dito pala. Chinatown. Maganda dito. Very interesting pala dito, Chinatown. Kaya hindi po dapat tayo sasamba sa Diyos-Diyosan, gawa ng tao, kasi yan po ang sinabi ng Biblia. Sa Exodus, sabi ng Biblia, huwag kang gagawa ng anumang nilikha, anumang anyo sa langit man o sa lupa, huwag mo silang luluhuran o sasambihin. Sabi ng Panginoon, ako ang Diyos, He is a jealous God. Sinasabi ng Biblia, huwag tayong gagawa ng anumang anyo na nasa langit. Kasama yung itsura ng Diyos. Kasi anuman nasa langit, kasama ang Diyos. No? Huwag daw sila sasambahin. Kasi hindi sila tunay na Diyos. Okay? Kaya ibigay ng Diyos yung kanyang gloria sa gawa lamang ng tao. Hindi mo pwedeng likain o ikalarawan ng Diyos sa gawa lamang ng tao, gawa ng bato. Pangalawa, hindi mo naman alam kung ano talaga ang itsura ng Panginoon, diba? Paano mo maguguhit yung tunay niyang kalarawan. Kaya sinasabi ng Biblia, you worship Him in spirit, no, in truth. Yung truth, ano yung truth doon? Na ang Diyos is all-knowing, all-powerful. Alam niya kung sino ka, anong ginagawa mo, alam niya yung kanyang yung future mo, no? Kung ikaw ay sumasamba, nananalangin sa kanya, alam niya yun kasi He is all-knowing. Yan yung isang truth sa ating Diyos. Okay, yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang pagsamba sa Diyos-Diyosan po, unbiblically po talaga yan. Opposite what the Lord's want. So, yun po ay hindi tunay na pagsamba sa Panginoon. Actually, nasa Biblia po, ang sino man sumasamba sa mga Diyos-Diyosan ay hindi po makaka-inherit in God's kingdom. Okay? Yan po ay sinasabi ng Biblia. I-research nyo po yan. Yan po ay katotohanan na sinasabi ko po sa inyo. Sa Revelation, meron din po yan. Those who worship idolatry. Okay? Another form of idolatry po yung pagsamba sa mga materialism. Isang idolatry po yan. Hindi pagsunod sa Panginoon. Idolatry din po yung form of idolatry din. Pinasamba mo yung sarili mo. Yan yung ginawa ni Satan. Gusto ni Satan sambahin siya katulad ng Diyos. Yung ay. Yan po yung gusto mo, gusto ko. Ikaw na yung masusunod, wala na ang Diyos sa buhay mo. So idolatry, form of idolatry yun. Self-idolatry. O kaya naman, meron ka mga ina-idolize na mga tao na sila na sinusunod mo, ina-idolatry nyo na po yun. Isang form of idolatry din po yun. Na dapat po natin maintindihan. Ang gusto po ng Panginoon, siya lamang po ang sambahin. At dapat po natin siya sambahin sa Espiritu at katotohanan. Bakit natin siya dapat at sambahin? Kasi siya ang manlilikha. Una,
ang buhay na sa Kanya. Pangatlo, tayo naligtas lamang sa pamagitan ng ating Diyos. Pangapat, siya nagbigay ng lahat. Pangatlo, makapangyarihan. Panglima, panganim, siya'y makapangyarihan po sa lahat. At marami pang reason kung bakit natin dapat sambahin ang Panginoon. Okay? So that's what the Bible said. So all the glory and honor and the praises to our Lord Jesus. Hallelujah. So mukhang dito maganda bumili ng gold. Kita ko maraming gold dito. So yeah, that's it for now. Maubos yung battery ko. Okay. Another video. Ito yung nasabi nilang victory monument. Sabi nila. Ayan. Freedom Monument. Temple nila. Ayan ang hari nila ni Jesus Christ. Ito yung isa sa napakalaking habang temple dito. Nandito yung Temple of the God. So and so. Mahaba yan. Isa sa pinapasyalan dito sa Thailand na temple. Makita mo dito punuan talaga. Traffic dito sa lugar na makikita mo ang daming tao. May ng umaga traffic hanggang ngayon, kaya traffic. Isa sa mga pinupuntahan ng mga turist ng lugar. Mahabang na din. Very religious din talaga ang mga Thailand.
Ito yung the best magtutur ka sa Thailand. Kaya nga, I really recommend boat ride. Marami dito magtutur sa boat. Mag-enjoy ka. Yan yung sinakyan ko para boat ride. So ito yung last stop natin sa Red Bus Tour. Bumaba na ako. So ngayon, ito naman yung puntahan natin. Pinakamataas na building dito sa Bangkok. All the glory, honor to Jesus. Remember, Jesus alone. Be worshipped, be glorified. He alone can save us. Video, shalom.